Kaya dapat kayo mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel. Nagawa natin na to, risky to di ba? Very risky to. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin? Kayong mga nanunood, kayo ang sumagot sa tanong ni tatay. Dahil ito mga ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger. Kung sino man po ang gusto magtanong, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, General Pokis. Balikan ko lang ulit yung kay Jojo Callis, interesado lang ako. December 2, Tamarin. Opo, sir. 2024. Correct, sir. Yung December 5, 2024 din, sir. Halos magkasunod yan, sir. Kasi Tamarin ba o sa ibang lugar? isa lang yan, sir. 30 Tamarin pa rin. May Nara. Nara. Hindi ako nakapag-deliver doon, sir. So Tamarin ka pareho. Correct, sir. Okay. Sino sa inyo ang may hawak o may nakitang ledger dito sa mga nangyayaring deliveran? Hindi natin kailangan ilabas. Basta may ledger na nakita o hawak. Meron? Sarge. Nakita lang. Hindi na, hello sir. Yung mga ledger na kasi sir, hawak ng EA yan, sir. Kaya confidential sir na minsan siguro sir makalusot pero hindi namin. Wala tayong na-recover, na-retrieve na ledger? Kahit isa? Sa video sir sa ni Busaldi. Ledger? Wala. Yung libro, notebook. Halika dito. Sarge, sumagot ka. Hindi naman kailangan ipakita. Tinatanong ko lang kung meron tayong hawak. Logbook, sir. Logbook. Logbook ng mga in-and-out na mga sasakyan. In and out ng sasakyan. Yes, sir. Dated 2025. Okay na yun. Basta kapit nyo yun. Nandyan na yun. Di ba? Yung sa ledger, Sarge. Wala? Wala na? Tony Levy. Sino yung nagbigay ng kwan? Yung sinabi ni Tiksay na sunugin nyo na. Ako sir yan. Sino nag-turn over? Sir, wala na yun kasi nung sabing sunugin, nakita ko kasi maraming maganda na pwede pang gamitin. Tapos binuklat ko, doon ko nakita yung mga listahan. Nakita kong listahan doon sir na matandaan ko. Sige, sa mga tweet, may notebook kahit pa paano listahan at merong mga nakalista sir. Yung logbook. Yes sir. Oh, kapit lang yun. Basta importante yun sa mga darating na panahon. Tony Lev? Oh, okay. From the audience, kung may magtatanong, Colonel Mitran. Okay, kanina pa tayo nagtatanong. Tinatanong natin kung sino yung mga involved.
ang hindi natin naitatanong kung paano natin ipagtanggol itong mga sundalong ito. Ang gusto ko sana itanong kanina, kay Lieutenant Senior Greg Trillanes, pero nasagot na. Ang pangalawa ko sana itatanong, yung kaibigan ko na si General Torre. Na kaibigan ko yun. Hinahamon ko yun. Umakyat kami sa bundok. At talagang matapang siya. Now, ang tanong ko sa mga marino o sundalo na lang, dahil sinasabi sa inyo na kayo ay isang bayaran. Pero ako na ang sasagot doon. Kailanman ang naging sundalo na maging masunurin sa batas. Ako ang sasagot, hindi kayo bayaran kung hindi kayo nilitaw dito. Lumitaw kayo. Ibig sabihin, hindi kayo bayaran. Kayo na mag-confirm. Kayo ba ay bayaran? Mga kababayan Pilipino, sila ba isang bayaran? Isa silang tagapagtanggol ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, kasi sinabi mo kanina kung paano pagtatanggol. Ilan membro kayong retired military officers at personnel? More or less, military officer, retired. More or less, 50,000 kaming retired. Kaya dapat, kaya mga kapwa ko retired na sundalo, tinatawagan ko kayo. Sa oras na ito at susunod pa na oras, lumitaw kayo. Kung tunay tayong nagtatanggol sa ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Colonel, deliver us the 10,000 members of yours and kami na ang bahala and the rest. Oh. Ano? Okay. Okay. Wala. Sige po. Mayor, ako naman, Mayor. Dapat mo ba magpakilala? Simpleng tao lang ako eh. Pare-parehas lang tayo. Iisa pinaglalaban natin. Alam natin, kaya tayo nandito, yung circumstances, di ba? Yung consequence na ginagawa natin dito, di ba? Alam natin. May kapalit to eh. Ang tanong ko, ganito. Sa mga ginawa nyo na pagsisiwalat ng mga anomalya, anong gusto nyong mangyari sa buhay natin? Kahit sino pwede sumagot. Anong gusto nyo? Kasi alam natin yung consequence ito, di ba? Narito tayo, pare-parehas tayo, nandito eh. Ako na ho sasagot, sabi nila. Kaya ho sila lumabas para suportahan ng mga mamayan na gusto ng katarungan. Ngayon, ito, pangalawang tanong. After this, what will happen? Anong gagawin natin pagkatapos ito? Sige na, pakisagot lang. Pakiulit. Pagkatapos itong ginagawa natin na to, risky to eh, di ba? Very risky to. High risk to na ginagawa natin na to. Di ba? Pagkatapos ito, anong susunod natin gagawin? Kayong mga nanonood, kayo ang sumagot sa tanong ni Tatay. Dahil ito, lumalaban na. Palaban na. Sinimulan na. Ang kailangan na lang, yung suporta ng mga taong naghihirap at kayong mga ninanakawan. Kasi alam na natin eh, yung mga sinisiwalat nyo, ano lang yan eh, dapat lumabas yung guilty, di ba? Ngayon, alam naman natin kung sinong guilty. Hatulan natin kung sinong guilty. Tapusin na natin to. Kakapagod. Tapusin na natin. Sana tay, maraming kagaya mo. Nabilad sa init, talagang lumalaban at talagang nangangatiwiran. Sana maraming nandyan sa labas ngayon, nanonood ngayon, na tumindig kayo sa tama. Samahan natin ito. Kasi pagkatapos ito, alam naman natin ang kapalit nito eh. Kulungan. Okay, Dapat maging handa tayo. Kasi ang kapalit nito, kulungan. Salamat tayo. Salamat po. Tatay, parati natin nakikita yan sa lahat ng mga pagkilos. Pero, okay. Katulad po ng nabanggit ko, na kanina natin pinag-uusapan, importante ho ang Blue Ribbon Committee hearing dahil lumalabas doon
na magiging opisyal ang lahat ng kanilang sinabi. Sa naganap na nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, nagamit na naman at pwedeng gamitin yung mga nabanggit nila. Pero sa ngayon, sa sitwasyon natin, ang pwede lang po nating magawa ay maipaalam sa taong bayan ano ba itong hinahawakan na impormasyon, hinahawakan na kalaman ng ating mga sundalo. Yun lang ang magagawa natin. Kahit paano makatulong tayo na maibahagi sa kanila yung ganitong impormasyon na hindi malalaman ng taong bayan. Kaya ako marami akong tinatanong mismo doon sa issue, paano makakatulong, at kung sakasakali ay makakapagtulak ng mga kaso na gusto nating makita. Kasi katulad doon na nabanggit natin, lahat may kaso na. Pero yung mga sinasabing nagnakaw, yung nandito sa affidavit ng 18 Marines, ni isa. Siguro may isa lang dito na napatawag. Pero lahat to malaya. Lahat walang problema. At maganda yung binanggit ni Sarge Tabergo, kasi ito yung isa sa binanggit ni Saldico na December 2 and 5 na delivery na siya mismo ang kasama. Importante si Saldico. Sa lahat ng sinasabi ninyo, si Mark Texay, si John Paul Estrada, dahil sila ang nakakalam ng delivery ng pera, papunta ng Bali Verde, papunta ng Horizon, pagkatapos ng Horizon, delivery kung kani-kanino. Partikular, si Speaker Martin Romualdez. Ito ho, 2 taong nabanggit kanina. Nabanggit na ni Gutesa si Eric Yap, tama? Nabanggit na yun sa kanyang affidavit. Sino pa yung nabanggit nyo kaninang kontraktor? Mga sa mic? Congressman Garjola, sir. Ilang beses mo nakita nag-deliver? Isang beses na po. Ilang maleta? 4 na balita po. 4 na maleta. Sino pa? Wala na? Yung mga delivery sa Bali Verde. Yan yung unang hakbang Pag delivery sa Horizon palabas, ito na yung pangalawa. Ngayon, Attorney Levy, matanong lang kita. Doon sa ledger na hawak mo, ano ang mga nakikita mong pangalan at mga pwedeng hanay na gamitin doon? Alam mo naman, ang ledger, ebidensya yan. Diba? Ebidensya yan. Hindi ko kay Attorney Levy ang may hawak, pero nakita na ni Attorney Levy. Siyempre, ayaw pa sumagot ng ating mga kasama, pero hawak nila yan, pati yung logbook ng in and out ng mga kotse. Attorney Levy, if you can just expound on that a little. Yung ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay, naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito.